natin, we talk about giving, and then the second Sunday, it's about prayer, and the third Sunday is about fasting, pag-aayuno. Hindi ito pagpapaseksi ng katawan, kung hindi, pagpapalusog ng kaluluwa. And itong last topic po natin yun about inward discipline, we will talk about the Word of God. Kaya nga po ang ating pamagat ngayong maga, the inward discipline of reading and meditation of the Scriptures, a committed life to God's Word. Ezra chapter 7, verse 10. And kanina, Brother Jin gave a whole picture of how we came up with Ezra as our primary text this morning. Ezra chapter 7, verse 10. Okay, may mga katanungan po ako ngayon sa atin ngayong umaga. It is a question for us to realize and a reflection. So una, ano ang naidudulot ng pagkain sa ating katawan? Siyempre, pag kumain ka ng madami, tataba. Pag kumain ka ng kakaunti, payat. Di ba? Hindi ko umot mataba, malusog. Hindi ko umot payat na payat, malusog. Dapat katamtaman lang. Yun, tama lang. So kapag tayo kumain ng tama, lulusog tayo. Pag tayo kumain ng labis-labis, kulang na kulang, hindi tayo lulusog. Pangalawang katanungan, ilang beses sa isang araw, dapat kumain ang tao para maging malusog at malakas? Any idea? Kanina sabi, once lang daw. It's enough for a person to be healthy in a day. In a day, syempre. So 3 times. Ideally, we eat 3 times. Makakasurvive tayo 3 times. Actually, eating twice, we can. And also once, we can. Pero, medyo mahirapan tayo, hindi tayo sanay. Sanay nga tayo, pagkakain, magmimerienda. Pagka-merienda, magbe-break merienda uli. May midnight snack pa. Ito ha, ito. Ko sa inyo, may ritual kasi ako, bago ako matulog, nga pala, bago ako matulog, umiinom ako ng calamansi juice, Sister Grace, Brother Jane, Sister Nessie, Umiinom ako ng calamansi, maasim na maasim. Para success! Alam niyo na yun, ha? Tapos kumakain ako yung kakontra ng calamansi, mani. Yan. Talagang para, clean. Kasi ayaw kong uminom ng Yakult. Ayaw kong uminom ng Yakult. Next question. Ano ang pagkain ng ating mga spirito? Kung ang pagkain lusog ng katawan, ano naman ang pagkain ng spirito? Balanse. Dapat balanse po tayo, ha? So, ang pagkain ng spirito ay ang mabuting salita ng Diyos. Next, tagpuan sa Biblia. Yan. Ang mga salita ng Diyos sa Biblia na matatagpuan. Ayan. Ang mga salita ng Diyos. Ayun. Kasi kanina para ako nasa loob ng kuweba. Napasin niyo, lumabas na ako, no? Itabi-tabi niyo na yan. Praktisin niyo mabuti. Maganda pa. Magagamit yan ng speaker natin. Ayan, magagamit speaker natin. Ito, tono na lang. Ang mga salita ng Diyos sa Biblia, ang pagkain ng ating mga espiritu. Tama? Praise God? Pwede bang pumalakpak tayo sa Diyos? Ay, walang pagtatalunan. Ang salita ng Diyos ang nagpapalusog sa ating mga kaluluwa, sa ating mga espiritu. Wala na pong iba. Okay? You can hear motivation, inspirational talks about God, pero ayun pa din. Nai-inspire ka kasi salita din ng Diyos ang dinadala nila at ikaw ay lumalakas ang espiritu mo. Ngayon, next question. Eto ha. Kailan mo huling pinakain ng iyong espiritu ng mabuting salita ng Diyos na matatagpuan sa Biblia? Siyempre, pag palagi kang nagbabasa ng Bible, sigurado yung kaluluwa mo, rosy cheeks. Ang lusog. Di ba? Mga panay muscle yan. Okay? Next question. Kung minsan sa isang linggo, isang buwan, isang taon, o hindi mo man lang pinakakain ng mabuting salita ng Diyos ang iyong espiritu, sa tingin mo kapatid, ano ang kalagayan ng kalusugan ng iyong kaluluwa ngayon? Yan. Tayo kain ng kain para tayo lumakas, lumusog. So yung ating mga kaluluwa dapat din kumain ng mga salita ng Diyos para lumakas, lumusog. Ngayon,
Kung madalang mong siyang pakainin o hindi mo pinapakain, ito ang mangyayari sa iyo. You are spiritually malnourished. Nako, konti na lang. Yung ba sabi na, naku, isang ano na lang yan isang ugat na lang ang pipirma dyan. Isang bulati na lamang daw ay malnourished. Why? Because we are suffering from spiritual starvation. And the culprit of that problem is none other than the person who does not give or give importance in reading and understanding the Word of God. Ganun lang kasimple. Hindi ko naman kayo sisisihin, hindi nyo rin ako sisisihin, walang sisihan. Ang maganda nito, nabubuksan natin. Di ba? Meron tayong realization. Pag madalang at hindi, iisa ang kalagayan. Sisingap-singhap. Di ba? So hindi pa huli, napakaganda na magbasa ng Bible. Nakakatuwang magbasa ng Bible, masayang magbasa ng Bible. It's exciting and nourishing to the soul to read the Bible. And especially when you fully understand it, you can meditate on it. You can never go wrong in reading the Bible. Pag pinagnilay-nilayan mo siya, it will develop you, it will definitely transform you into a better person. You can be a better person today than yesterday. Praise God. It is because of the Word of God, with the power of the transformation it brings to our life. Kaya nga dapat paghusayan natin yan. Dapat gawan natin ng paraang palagi tayong magbasa, umunawa at magnilay-nilay ng kanya pong mga salita. I would like to give you a story, a true story. Pero mabilisan na lamang kasi doon po ako mag-stick sa susunod na point, which is second and third point natin. Okay, dadaanan natin yung first point. So, meron pong isang journalist. He is a journalist, writer po siya. Gumagawa siya ng mga wholesome humor at maganda ang mga quotations siya. Mababasa po ninyo sa Google. You can search sa Google, sa internet. Si Norman Cousins. Si Norman Cousins ay merong nakapanayam nung siya ay nagpunta ng India. It was the first time. So nagpunta siya sa India at nung naando siya sa India, meron siyang nakasama. At ang kasama niya ay si Satis Prasad na kinausap siya. Ang sabi ni Satis Prasad, isang Indian from India. Okay? Ang sabi niya, I want to go to your country and I want to bring my missionary team. Naku, sabi ni Norman Cousins, aba, nababaliw na yata ito. Kasi di ba ang mga nasa India ay mga Hindu. Ang kanilang pananampalataya ay Hinduism. Marami silang Diyos. Sila ay mga polytheist. Hindi politician, polytheist. Meaning, maraming sinasambang Diyos. Diyos ng daga. Diyos ng kalabaw. Kaya ang daga, bawal patayin doon. Alam niyo bang pati ebak, sinasamba dun. Yung dumi ng baka, huwag mong sasalingin yan. Banal yan. Ganon sila katindi. Ngayon, sabi ngayon ni Satis Prasad, nakuha niya ngayon ang parang gesture ni Norman Cousins na, okay, ganito. Ang sabi niya, oh no, I would like to convert them to the Christian religion. The people of your country may claim they believe in Christianity, but from what I read at a distance, Christianity is more of a custom than anything else. Sabi niya ganun. Kaya nagtaka siya. Oh, Christian na ako. Christian, di ba sa Amerika, ang Amerika is predominantly Christian nation. Pero kalauna, nawawala na. Dito sa Pilipinas, baligtad. Predominantly Catholic in faith. Kakunti ang Christians, pero nababaligtad na. So, noon sa Amerika, kaya parang parang, teka muna. And then, nagpatuloy sa pagsasalita, si Satis Prasad, kasi sabi niya, ang inyong church, alam niyo yung practice niyo ng church is full of human rules, human customs. Ang ginagawa niyo sa church, wala sa Bible. Ganun siya kaprangka. Ang ginagawa ninyo, pamantayan ng tao. And then nagpatuloy siya, Christianity cannot survive in the abstract. Anong ibig sabihin yan? Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi magpapatuloy sa talino lang, Mela. Ibig niya sabihin, you may know the Bible, but you don't understand what it says.
So, ibig sabihin, alam mo ang Bible, may sinabi ako, kaya mong buklatin, hanapin, pero kapatid, hindi nyo nauunawaan. Panay kayo talino. Kaya sabi niya, reading without understanding and meditation without application is just a mere misinformation of the information. Grabe yung sinabi niyang yun. Kung ako'y Kristiyano, putlahasan ko nun. Alam ninyo, pero iba ang sinasabi ninyo. Parang ganun lang yung sabihin. We are misinforming the truth about the Bible because of the people, the way the people understand it or read it. It needs not membership but believers. Yan, isa sa kanyang mga sayings yan. Christianity needs not members but believers. Bakit? Nagpaparami kayo. Kasi gusto niyo maraming giving. Nagpaparami kayo para yung mga leaders niyo maraming pera. Ganun sila. Sabi niya, ang kailangan sa church, mga mananampalataya. Mga mananampalataya ang kailangan sa church. These are the people who are believers, are movers of the word. Ang mga mananampalataya ay kumikilos gamit ang salita ng Diyos. Habang nagsasalita si Satis Prasad, tahimik ang ating bida. Kinukuha niya hindi ang insulto, kung hindi ang sustansya ng sinasabi ng taong ito. So, ang sinasabi lamang ni Satis Prada, if you are a Christian, you must be an influencer of the gospel and not mere intellects. Ibig sabihin, kung alam mo ang Bible, matalino ka sa Bible, abay dapat pinakikilos mo rin ang nalalaman mo sa Biblia. And another thing, the one who diligently reads, understands, and the one who understands diligently live in commitment by its principles. There are a lot of principles in the Bible. There are a lot of commandments, a lot of things we should be committed to in the Bible na nililiwanag ni Satis Prada sa atin ngayon. Kaya nga sa kanyang pagtatapos, sabi niya, I would ask that either you accept the teachings of Jesus in your everyday life, in your affairs as a nation, or stop invoking, using, exploiting the name of God in making sanctions in the church. I want to save Christianity for the Christians. Sabi niya, huwag niyong gamitin ang salita ng Diyos para gawin yung utos sa mga tao para kayo ay makinabang. It sounds harsh, but it's definitely true. And true enough, it awakened me. And sana, it awakened the church also. Kaya nga, napakahalaga na sa buhay ng bawat Kristiyano, alam niyo yung salitang Christian, it is not just a name tagged to you or a name that defines you. It is not an ID. It is who you are. So, kaya nga tayo napakahalaga sa buhay po ng bawat Kristiyano ang pagpahalaga sa pagbasa, pag-unawa, pagnilay-nilay ng mga salita ng Diyos, ang tamang kaunawaan natin sa kanyang mga halaga na mga salita, ang siyang pinakagulugod, siya ang pinakakalusugan, siya ang pinakakalakasan ng ating pagkatao, our outward appearance to man, at ng ating kalalagayan ng Espiritu, our inward relationship to God. Kaya nga kung gaano ka kalalim sa salita ng Diyos, ito marahil lang may pakikita mo sa tao. At kung gaano kang kalalim sa salita ng Diyos, ito ang ugnayan mo. Masasabi mo na ugnayan mong malalim sa Diyos. That is why today, our proposition from the life of Ezra, how to have a committed life to God's Word. Paano maitatalaga ang buhay sa mga salita ng Diyos. Alam niyo po si Ezra, balikan ko lang yung sinabi ni Brother Jean. Napakaganda, no? Makikita natin yung sequence. Si Zerubbabel, siguro yung gusto sabihin ni Brother Jean kanina. Si Zerubbabel, siya yung nagtayo ng second temple. Nehemiah built the wall, and Ezra restored the worship. Bakit niya kailangang mapanumbalik yung pagsamba? Kasi kinakailangan ang mga mananamba, ang mga Israelita, pagharap sa Diyos,
pagpasok sa templo, nasa tamang posisyon sa Diyos. At para mangyari yun, kinakailangan niyang balikan, kailangan niyang muling pag-aralan, kailangan niyang sanayin ang sarili niya sa banal na kasulatan. Kaya nga po, ang sabi dito, Ezra chapter 7 verse 10, "For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord and teaching its decrees and laws in Israel." Sa Tagalog, sapagkat inilagak, isipin nyo, inilagak, inilagay, ipinatong, inihandog, inalaan ang kanyang puso para hanapin, saliksikin, sayasatin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Kaya nga ang ating unang puntos, our main point is a commitment to study and read the Bible. As you can see, Ezra devoted. The manner and sincerity of his commitment to the Word of God is he devote himself. Inilagay niya, he set a time, he set a place, he put himself in studying, not just reading, in studying the Word. Para pag siya'y nag-aral sa mga tao, meron tayong makukuhang sustansya. Lord, kausapin mo ako. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Iniwan ako ng aking mahal. Lord, tulungan mo ako. Ay, nagbuklat ngayon ng Bible. Lord, kausapin mo ako. At si Judas ay nagbigti. Lord, mabiro ka talaga. Oh, see? Dapat po tayo maging seryoso, just like Ezra. Di po ba? Napakaganda ng kanya pong naging ugali, attitude, yung conduct niya sa kanyang pagbabasa, pag-aaral. Kasi merong makikinabang nito. Ganon din po tayo. Una, tayo makikinabang niyan. Tayo ang matututo, tayong unang lalakas, tayong unang sisigla, tayong unang lulusog ng ating mga spirito. At pagkatapos noon, yung mga taong mapapakinggan ito mula sa atin. Kasi good news yan. Kaya nga, ang sabi doon, yung salitang darash, na ang ibig sabihin po sa Hebrew darash, may direktang pakahulugan na prepared sa King James Version and devoted sa NIV. Ang sinasabi lamang yan, read repeatedly. Beat a path to. Ibig sabihin, sa pagbabasa natin ng Bible, we are creating a way. Di ba, pag kayo nagpunta sa gubat, kung ikaw lang ang nakarating doon, wala pang iba nakakarating, yung nilalakaran mo, di ba, mayuyupi yung damo, Mela. Di ba, Ivan, mayuyupi yung damo. Pag nilakaran mo yan ng nilakaran, magiging daan na yan. Sino ang makikinabang? Una, ikaw. At susunod, ang yung mga taong susunod sa niyapakan mo. Ibig sabihin, safe yan. Di ba? So how can we trust a people who is delivering the Word of God if he is not intentional to the Word? Nagtuturo, hindi pinag-aaralan, makikinig ka. Wow, praise, ang galing. Paano mo nasabi? So dapat seryoso. At maging tayo. So, first of all, Ezra is committed to seek the Word of God. Not just to read. Hindi lang basta basahin. Madaling magbasa. Diba? Madaling magbasa. Yung iba, nag-i-scan pa. Akala mo computer. Buzing! Buzing! Abo, paano mo nangyari yun? Ano sinabi? Ewan ko lang. Ini-scan daw niya eh. Diba? Ay, ini-scan ko lang. Ah, computer ka. Ano? Scanner. Pag tinanong mo, ewan ko nga baga. Ano sinabi? Kaya nga po, we have to beat a path. We have to read the Bible repeatedly. Are you beating a path to God's Word? If not, kung wala pa tayong ginagawang kapamaraanan, halimbawa lang, at kung meron naman paraan, dagdagan natin. Una, mabilisan. Sabi dyan, pray for guidance, start with a prayer. And pag magbabasa tayo ng Bible, since ang Bible salita ng Diyos, the authority of God, magnalangin muna tayo. Approach the Word of God with reverence. The second point, approach with reverence, recognize the Bible's authority. Kaya ang Bible natin, wag nating itatapon sa bahay. Wala naman nakakita. Wala. Yung pages pa, gumanong. Nahalit yung isang pahina.
salita yun ng Diyos. Sa tingin nyo kaya, kung walang nakakita, ikaw lang, okay lang, ako lang naman eh. Pero kita ni Lord. Approach the Bible with reverence. Huwag mo siyang gawing pangpaya sa loto. 26. Alagay anak. 25 anak. Alam nyo, higit sa swerte ang kayang ibigay ng Bible sa iyo. Ang Bible kaya kang bigyan ng buhay. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag natin gawing pampaya sa loto, pampaya sa wedding. At ang isa pa, huwag nating gawing panggatong sa inihaw na tilapia. Tay, wala na pong dyaryo. Wala na baga? Yung Bible ko, narito po, kunin mo yung pinakaunang page. Wala naman nakasulat doon, kahit na walang nakasulat doon, kasi inilaan yon para sulatan mo. Approach the Word of God with reverence. Recognize the Bible's authority. It is the very Word of God. And third, read regularly and systematically. Daily reading. Napakagandang habit yan. Diba? Ano ang habit ng mga Pilipino? Anong habit ng mga taga San Pablo noon? Pupunta tayo sa likod ng lianas, nagbabasa tayo ng isang damakmak na ano doon? Yung comics. Tandaan niyo pa ba ang panahon una? Bandang una, pambata. Bandang gitna, pang teenager. Bandang gitna na pala, ayan na, pampamilya. At yung dulo, doon nakatumpok ang mga binata. Naandoon na pang adult. Magkano ang basa? 25 lang. Aba, nauubos ang oras doon. Habang nagkakamot, tas meron doon nagtitinda ng mami. Yung nagtitinda ng mami, panay pa ang ganun. Magkano? Minerals, panay mineral. Kung magalala, ano to, paminta? Oo, paminta yan. Di ba? Let us read the Bible daily. God wants to talk to you. Gusto kang kausapin ni Lord. Kinakausap mo nga, di ba? Lord, nananalangin tayo. Gusto ni Lord, makinig mo yung sinasabi niya. Paano mo marinig? Baka mamaya may magsalita talaga sa'yo, nasa kadiliman ka. Sabi nung sermon ni Papa Cubs, pumunta kami sa dilim, sa isang lugar, nanalangin mo may salita, ano yun, malu? Ako rin sagutin ni Lord at gusto kanyang sagutin sa kanyang mga salita. And then, use a plan. Dapat planado. Di ba? Dapat planado ang pagbabasa natin ng Bible. Psalms chapter 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Paano ka magagabay ng Diyos sa dilim na tinatahak mo kung yung kanyang ilaw, ang kanyang mga salita, hindi mo ginagamit para magabayan ka sa nilalakaran mo? And it not just help you with the way, to give you way as you walk. Ang sinasabi ko, hindi ordinary yung paglakad, yung journey natin, yung ating journey with God. But it also gives you light in your wisdom. Binibigyan ka ng liwanag sa iyong mga talino, not just an intelligence coming from the internet. Hindi. Approved na yan. Ang daming tao ang nakinabang dyan. Study deeply. Siyempre, pag tayo po'y mag-aaral ng malalim ng salita ng Diyos, siyempre, context matters. Diba? Dapat kunin natin ang kabuuan. Huwag lamang tayo padampot-dampot. Ayan, dampot dito, dampot doon. Hindi po, context matters. Kunin natin yung buo. Alamin natin kung ano ang istorya sa likod ng sinabing ito. Just like what Brother Jin did, Ezra chapter 7 verse 10. Cross-reference. Hey, Pastor, hindi ko maintindihan. Papa Kebs, hindi ko maintindihan. Anong binabasa mo? Ilonggo. Ilonggo ka ba? Hindi po, Tagalog ako. Kaya nga! Hindi mo maintindihan. Ay, di magbasa ka ng Tagalog. Nahirapan po kung muna ako ng English. Ay, di magbasa ka ng English. Parallelism or parallel reading of the Bible. There are so many versions in the Bible. Huwag niyo sasabihin na King James Version lang ang authority. Nalulungkot ako pag kami sabi nga, King James Version lang. Ako, King James Version din. At New King James Version. Pero pag hindi ko maintindihan, nagbabasa ako ng iba para maintindihan ko siya.
Meditate on the Word. Reflect deeply. Yung binasa mo, may sinasabi sa'yo. Hindi yan blanco na mga salitang walang katuturan. Owe, yowe, owe, yowa. Alam niyo yung kantang yon? Anyeho. Kanta na maglalasing yon. Anyeho. Pag tinong, ano yung sabihin noon? Owe, yowe. Ba, hindi ko alam. Ikaw, alam mo? Hindi rin. Ba't mo kinakanta? Sinasabi niya eh. Kaya nga, ang salita ng Diyos, magsisilbing parang, owe, yowe, lang yan, kapag hindi mo pinagnilay-nilayan ang kanyang salita. Memorize the scriptures. Kung kaya pa, alam ko, ako, naintindihan ko na yung mga may edad sa akin. Kasi ako na 52 sa darating na September 16, ay nahihirapan na magsaulo. So yung mas may edad sa akin, nauunawaan ko na. Brother G, nauunawaan na kita ha. Lagi mo binabanggit yan. Paumanin niyo na po ang senyor. Ako, nauunawaan ko na. Malapit-lapit na, 8 years na lang. Ilang kembot na lang yan, no? Aba, ay napapatunayan ko nga So, kaya nga, kung kaya pa, memorize the scripture, and if not, then memorize the essence into your life. Ibig sabihin, kung hindi mo na kaya sauluhin, mas maganda namang sauluhin mo at gawin mo sa iyong buhay. Psalms chapter 1 verse 2, sabi po diyan, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Di ba? Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Meaning, obey, read, meditate, and obey, give life. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Continually seek. Be persistent. Seeking God's word in our daily living, our Christian journey. Continue to pursue understanding. Alam niyo, kapag po tayo ay inuunawa natin yung salita ng Diyos, doon mo masasabi that you are growing and maturing in faith. Because a mature Christian does not really reveal himself sa age niya or stay niya bilang Kristiyano. Pwede kang bagong baptized, 1 year ka lang. Pero grabe ang nabago sa iyo ni Lord, mature ka para sa akin. Pero kung ikaw ay ilang taon ng Kristiyano at alagain ka pa rin sa church, do you think you grow? Hindi. Ikaw yung sinasabi ni Pablo na baby sa pananampalataya. And second point, eto na. A commitment to do the scriptures. Yan, kanina hindi ko po ito sinabi kanina. Kaya ngayong umattend at bumalik, praise God. At tatapos nyo. So, a commitment, pagtatalaga sa sarili na gawin ang mga salita ng Diyos. Ezra chapter 7 verse 10, for Ezra has prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. King James Version Tagalog, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin. Ang ganda, hindi sayang. So, makikita natin na ang significance ng lahat ng natutunan is to practice it. Gawin. 'Di ba? I-apply sa buhay. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng ng salitang to do it sa Hebrew? Medyo na lang ako loose in translation yung salita. Pero weselot yata. Weselot. Ewan ko lang ha. You can check the Hebrew translation. Pero pag sinabing weselot, ang ibig lang sabihin ay just do it. Kaya marahil, yung tag name ng Nike, just do it. Ang galing ng mga advertisers, no? Merong istorya sa likod. So, ang ibig palang sabihin ng to do it in King James Version, upang gawin, na sa Hebrew, okay, sinasabi ko po, kasi baka mamaya pag tininin nyo, iba naman yan, tama, katunog lang, weselot yata yun. Okay, well anyway, ibig lang, just do it. Meaning, no excuse. We are dealing with the reverence of the scriptures. No excuse, Lord, saka ako nagagawin yan.
Pag ako'y wala nang gagawin pang mga bisyo sa buhay ko, may mga ganun. Pag hindi ko na kayang magsugal, pag hindi ko na kayang mambabae, Lord, pag isinuko ko ng lahat, hindi ganun. Just do it. Sabi mo nga sa iyong katabi, just do it. Yun pala. Ibig sabihin, galing nun Nike, no? So, one of the key commitments of Ezra made in regard to the Bible is that he didn't just read it, he read it in order to do it. Pinasa niya para magawa niya kung ano ang sinasabi nito. So this is the key. God did not give us this word, His word, merely to entertain us or feed our minds. Hindi lang yan pampuno sa kaisipan mo o alam mo, di ba? Hindi yan for entertainment. Meron talaga siyang purpose, and the purpose of the word is for us to convert it into motion. Just do it. Hindi po ibinigay ng Diyos ang kanya pong mga salita upang mabasa lang po natin, mapakinggan lamang natin ang ganda ng sinabi ng nag-preach, di ba? Nakaka-inspire, o kaya naman malibang tayo at lumipas ang ating oras. Yung iba nagbabasa ng Bible, alam mo, pastor, kapag ako nagbabasa ng Bible, pampatulog ko yan. Ganun ba? Kakantahan na lang kita. Pampatulog ko yan. Pampatanggal ko din naman yan ng antok. Pastor, pag ako inaantok, nagbabasa ako ng Bible, maigigi pa yung panghuli. Nagigising siya pag siya nagbabasa ng Bible. Marami tayong ginagawa just for us to be entertained. Para yung ma-occupy yung ibang dead time natin, yung mga oras na wala tayong ginagawa, nagbabasa tayo ng Bible. The Bible is not only to be read, it is to be read and obeyed, and it is to be lived out. Many Christians missed the last point, obey and live out. Kaya maraming mga preachers, maraming mga ang gagaling sa debate. Pero hindi nila naipamuhay. Kaya pag may nagabon sa akin ng debate, hindi ako makikipagdebate. Kasi walang nakipagdebate na nauwi saan? Sa pagkakabate. Diba? Debate. Away. Ano yung puprove ko? Tama ako? Tama tayo, kaya wala na akong dapat patunayan pa. Tama ang Bible, amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tama ang Bible eh. Ano pang patutunayan ko sa'yo? Kinig ka, okay. Kung hindi ka makinig, hindi yun okay, pero bahala ka. Okay? So, that is why we have to put it into practice. Seryoso si Lord, kaya seryoso si Lord sa'yo, kaya dapat maging seryoso din ang pagtugon natin. Let us all practice the Word. Let us apply the Word. Live it out. Application is the key. A key part on seeking God's Word. Kasi kaya tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos kasi meron tayong gustong pang mabago sa ating buhay. Meron tayong gusto pang maayos sa ating buhay. There are rough surfaces in our lives that we want to be removed. At para matanggal yan, walang iba. Ang Diyos lang ang makakatanggal yan. You want to change but you cannot. You know why? Because the reason you cannot change, because you cannot definitely change for your own self, God can only change you. Ang Diyos lang ang makapagbabago sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. James chapter 1 verse 22. Sabi po diyan, o Santiago, baka Sabi po diyan, be doers of the word. Yan. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Maging tagapagkilos, tagapaggawa, patuloy, tagapagbigay ng buhay ng mga salita at hindi tagapagpakinig lang, nililin lang ninyo ang inyong mga sarili. Kaya huwag tayong maglukuhan. Diba? Yung napakinggan natin, sabay-sabay nating gawin. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At kung tinamaan ka, it is because you are open for correction. Diba? Kasi gusto ni Lord hindi na baling ma-offend ka ngayon, kaysa naman palaging nakaka-offend ang buhay mo kay Lord. Naalala ko lang. Sabi niya, sige, sabihin niyo sa akin lahat. Tanggap ko yan. Kalakasan ko yan. Sabihin ninyo. Ano sinabi namin kinabukasan, hindi dumating
Bakit? Nagtampo. Kaya evaluation? Ako. Sabihin niyo sa akin, nagmamakaawa pa. Tapat, kalakasan ko yan. Ay, nung sinabi namin, nawala. Nawala. Kaya nga, your life should be different because of what you read in this book. Di ba? Ikaw na mismo, makikita mo may mga changes na sa buhay mo dahil sa iyong nabasang mga katotohanan na nagpalaya sa iyo ngayon mula sa mga salita ng Diyos. Kaya ngayon, there are things you are not going to say, there are things that you're not going to say, may mga bagay kang sasabihin pero hindi mo sasabihin dahil ayaw mong makasakit, dahil alam mo na hindi ito tama kasi sinasabi ng Biblia. Dati, di ba, wala tayong, dati wala akong para pag nagsalita. Magustuhan nyo, hindi. Ganito ang sasabihin ko, hindi. Ngayon, di ba? Sinasabi mo pa rin pero pinipili mo na ang iyong sinasabi. Kasi sinasabi mo ang katotohanan hindi upang manakit. Sinasabi mo ang katotohanan upang makapagpalaya at makapagtuwid ng kapwa. Praise God. There are people whom you will not hate and you will forgive because the Bible tells you to do so. Diba? May mga kagalit ka pa ba? Ngayon, kaya ka hindi ka pala nagagalit at open ka na for forgiveness and reconciliation kasi sabi ng Bible. So, nabago na din ang yung attitude mo. Bago ng attitude mo ngayon. Dati suplada ka. Pag kumamay ka, oy, Mela. Oy, Ella. Nakamayan na ba kayo ng ganon? Kinamayan ka pero hindi ka tiningnan. Brother Phil, nakamayan ka na ng ganon? Kinamayan ka pero hindi nakatingin sa'yo. Ang kinakausap yung katabi mo. Anong pakiramdam? Yung tunay. Parang hindi ka pinapansin. Hindi sincere. Kaya pag tayo kakamay, titingin tayo sa mata. Sino dito yung kinamayan ni Brother George? Si Brother George, hindi. Nako, sister. Kung ikay nakamayan noon, sabi nga, magpakatatag ka ha, hindi yan pagsubok. Si Brother George, pag kumamay, nakatingin sa'yo, at pag kinamay ka, yung kaluluwa mo tumatalsik, bumabalik sa katawan. Kasi sincere. Diba? Nababago ang attitude natin, nababago ang conduct natin. Reading the Bible change the way how you treat people. Reading the Bible change the way you treat your wife and your children. Reading the Bible gives you an idea on how to use God's resources. Diba? Hindi ka na dati gastos ng gastos, ganyan-ganyan. Saan mo ginagamit? Naisip mo for His kingdom. May mga anak ng Diyos na nagugutom, I will help them. Diba? Because if not, then you are not reading the Bible correctly. Kung walang nababago, kapatid, walang mali ang pagkakabasa mo ng Biblia. The Word of God is not merely to be studied, it is to be put into practice. Ezra had set his heart to study of the law of the Lord and to practice it, to do it, and we are to as well. Siguro naman, marino po yun. Gawin din natin. And last, a commitment to teach the Scriptures. Ezra chapter 7 verse 10c, and to teach the statutes and ordinances in Israel. At upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. So, Ezra was personally blessed with this talent to interpret, to write the Word of God. At pinaghusay niya yun. Kasi alam niya na hindi lamang niya ito dapat kaunawaan, kinakailangan din niyang gawin at kinakailangan din niyang maibigay sa iba. Kinakailangan niyang maituro din. He spent his whole life doing this ministry. Papa Kebs, si Ezra yun. Iba kami. Kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Hindi ka nga si Ezra at hindi ka nga
sabihin nating eksperto sa kautusan. Pero ako naniniwala, yung iyong nalaman, nakakaunti, dadaigin ang kaalaman ng napakarami kung hindi naman ginagawa. Ang iyong buhay pa rin, pagharap mo sa tao, ang batayan ng katotohanan ng daladala mo. The way you live is your profession of faith. And it is the proof of your Christian maturity and growth. And also, I personally believe, this is my personal view, na maaring hindi mo kayang magturo, pero ang buhay mo ay may itinuturo. And hopefully, ang itinuturo niya sa tao ay papunta doon sa krus kay Kristo. Amen. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Let us study the Word, practice it, teach it, just like Ezra did. And we can also do that. The Holy Spirit will help us. Huwag kang matakot. Dahil ang mga takot, di pupunta sa langit. Sabi mo sa iyong katabi, takot ka ba? Sabi mo, ako din. Totoo po yan. Huwag tayong matatakot. Kasi, katotohanan naman yan eh. Wala ka naman sabihin dito to. Ano? Pero totoo, ang takot di pupunta sa langit. Revelations, basahin po niyo. Kaya nga tayo ngayon ay maging matapang sa katotohanan. Pag-aralan, gawin, ibahagi. Aming Diyos, amin pong Ama, maraming salamat o Diyos sa umaga po na ito. Thank you once again for giving us this beautiful message of reminder, of instructions, and also a discipline for us. Salamat o Diyos sa pagtutuwid mo sa aming mga maling kaunawaan, karagdagan namang kaalaman sa mga alam na namin, at kaalaman sa mga bagay namin hindi alam. Nawa o Diyos, tulungan mo din kami na ito po o Diyos ay amin pong masunod, mapagnilay-nilayan, upang sa gayon ang sustansya ng iyong mga salita hindi masayang na magsisilbi o Diyos, nakalusugan ng amin pong mga espiritu. The proof of our growth, of our maturity. May we always walk in your path, because your word is the light, your word is the wisdom. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless po sa ating lahat.